Long weekend na, araw pa ng sweldo, kaya naman marami sa ating mga kababayan sinamantala ang pagkakataon para mamili para sa medianoche. Kaya naman sobrang traffic na naman. Live mula sa Mandaluyong City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Ruth, gaya nga ng nasabi mo, no, marami na sa ating mga kababayan ang naghahanda para sa medianoche. Sabayan pa yan ng sweldo day to day para sa marami sa ating mga kababayan at ang huling long weekend ng taon, kaya naman mabigat ang daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang supermarket na ito abalang-abala na dahil sa mga namimili ng pang-medianoche. Siyempre pa, mabenta ang mga bilugang prutas na pinaniniwalaan ng marami na maghahatid ng swerte. Importante yung fruits. Baga, para fruitful ang pagsasama. Bukod sa mga prutas, maghahanda naman daw ng mga pagkaing malagkit gaya ng biko at pichi-pichi si Judge Dina Teves. 12 and then plus 1, that is the pineapple. Yun daw pineapple, yun na magbibigay ng pangkahalahatang swerte. And then this malagkit like pichi-pichi, biko, and the likes. Para ang family ties talagang very close. Ang pamedianoche rin ang hinahanap ngayon ng ilan nating kababayan sa mall na ito sa Mandaluyong. Pero ang ilan, pinang-shopping muna ang mga biyayang natanggap nung Pasko. I think this is the best time for us para lumabas na rin kaagad para mamili-mamili. Kahit matindi ang traffic. No choice, ganun talaga eh. Before mag-Christmas, parang tao dito parang sa Divisoria. Sobrang sikip talaga. Mas masarap mag-shopping talaga ngayon. Ito na ang huling long weekend ng taon na nagkataong natapat pa sa araw ng sweldo. Kaya ayon sa MMDA, asahan na raw ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw. Lalo na sa mga lugar na malapit hindi lang sa mga mall, kundi pati na rin sa mga palengke. Gaya na lang sa bahaging ito ng EDSA Kamuning Flyover kung saan bumper to bumper ang mga sasakyan. Masikip na rin ang daloy ng trapiko sa Santolan, Annapolis. Dito sa northbound lane ng EDSA Guadalupe, nagsimula ang bigat ng traffic paglagpas ng Bonnie Avenue. Pero ayon sa MMDA, mas maluwag pang araw ito kumpara nung bago magpasko. Ang ating consolation dito, marami sa ating mga kababayan ang nakabakasyon na. And yung mga nakokonti na nandito sa Manila ang siguro iikot ngayon. So it would not be that heavy. Roughly mga 20 to 30% siguro ang dyan. Ang wala sa daan natin ngayon. Wala yung mga estudyante, wala yung mga nagbakasyon, wala yung mga nag-leave. Habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon, asahan na rin daw ang choke point sa ilang lugar na malapit sa mga palengke at bus terminal. Ang hinahabol ng mga tao ngayon sa Filipino culture natin mamili ng mga prutas for the New Year. And yung mga iniihaw nila, yung mga pinaghahandaan nila para sa pagganda sa bagong taon, usually marketplaces talagang pinupuntahan. Ruth, base nga sa pinakahuling monitoring ng MMDA, no, this is as of 9 p.m. Mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound lanes ng EDSA sa bahagi ng FB Harrison hanggang tramo. Tapos gagaan yan ng konti pero bibigat naman sa bahagi ng Shaw hanggang Mega Q-Mart. Sa southbound lane naman ng EDSA ay asahan pa rin daw ang mabigat na daloy ng trapiko mula Balintawak hanggang Trinoma. Tapos pagdating ng Quezon Avenue hanggang Nia Road, Mega Q-Mart hanggang Monte de Piedad at sa Malibay, magiging katamtaman, moderate, gumagalaw pa rin pero mabagal ang daloy ng traffic. Sa ibang bahagi naman ng EDSA, asahan naman daw ang magaan o mabilis na daloy ng trapiko. At dito naman sa ating kinatatayuan sa Ortigas ay moderate pa naman ang takbo ng mga sasakyan pero magbabagal yan pagdating sa may flyover. Yan muna latest mula rito sa Mandaluyong. Balik sa Ruth. Dano, tanungin ko lang, di ba, kahit tapos na yung Pasko, hanggang ngayon ba extended hours dyan sa mga mall na inikutan mo? Kaya yan ba yung explanation din kung bakit marami pa ring tao at saka marami pa ring mga sasakyan? Ruth, bilang bahagi naman ng holiday season, no, ay may mga extended hours pa rin yung mga mall, particular na nitong ngayong weekend running up to January 31. Ito kasi yung time na kung saan talagang maghahanda ang ating mga kababayan para sa medianoche. Pero ayon sa MMDA ay sa palengke talaga ang punta ng karamihan sa ating mga kababayan dahil doon sila kadalasan makakamura pagdating sa prutas at iba pang mga handa nila pagdating ng medianoche, Ruth. Maraming salamat, Dano Tingkungko.